Yung centrioles na sinasabi natin, yung nasa magkabilang dulo. Ba't nawala? Centrioles na sinasabi natin, ito, yung nasa magkabilang dulo. Yan, yung nasa magkabilang dulo ng cell. Ito po, yun yung mismo centriole. So, diyan lumalabas yung spindle fiber na sinasabi natin. So, now, si spindle fiber yung kumakapit ngayon sa centromere ng chromosomes. Okay na po ba? So, ganito yan. Di ba kanina, ito yung structure natin ng chromosomes. Yan, for example. So, ngayon, ang tawag dyan sa gitna is the centromere. Wherein, dyan nagdidikit yung dalawang chromatids. So, ito ay chromatid 1, chromatid 2. Nag-gets po ba? Nasusundan? Kapag hindi nasusundan, mag-comment lang or mag-open mic. So now, ito yung sa chromatid 1, chromatid 2. So pag pinagsama sila, sister chromatid sila. So pag isang buo na yan, so that is a chromosome. So nakuha na po ba? So ngayon, si spindle fiber ay dyan kumukonekta. Yan. So yun, as you can see here, nandiyan siya. Yan, sa centromere siya kumukonekta na lumabas doon sa sentro, sa centrioles. Nasusundan? Ng dugo, no? So, yun. So, this is the prophase. So, now, next. Ayan po, basta tatandaan, preparation lamang po yan sa prophase na wherein nag-arrange na yung chromosomes niya sa loob. Tapos, doon na rin nagkakaroon ng attachment ng spindle fibers na nanggaling sa centrioles. So, susundan. So, yan po. Next is the metaphase. So, dito sa metaphase, tatandaan nyo lang alignment sa metaphase plate. Ayan, yung metaphase plate, yung gitna. Yan po. Metaphase plate yung gitna. So, ibig sabihin, nag-a-align sila dyan. So, ano po ba? So, bakit ngayon nagkakaroon ng alignment? So, di ba alam naman natin? So, alam naman natin, dito, nagkakaroon ng alignment. Dyan yung pwesto wherein maghahati na sila. So, yun. Dyan po chromosomes are completely attached to the spindle fiber and move toward the equator. So, yun yung sinasabi natin. Magpe-place sila sa metaphase plate. So, yan po. Then, next is the anaphase. So, ngayon, sa anaphase. So, dito na sila kumbaga maghihiwalay, pero hindi pa magkakalayo. So, paano yon? So, dito, di ba? Halimbawa, ito yung isang part natin ng chromosomes. Yan, for example, wag nyo laitin na. Yan po. So, ngayon, naghati sila. Hinila sila ngayon ng dalawang chromatids papunta doon, ay ng spindle fiber. Ano po ba? So, ito si chromosomes, di ba? So, ngayon, si spindle fiber dumikit sa gitna. Dalawang magkabilang dulo yan Tapos nandito si centrioles. Yan, si centrioles yan. So ngayon, si centrioles, hinihilangan niya ngayon si spindle fiber. So ngayon, si spindle fiber na nakakabit sa centromere ay mahahati niya ngayon si chromosome. So kaya ganyan na ngayon yung itsura niya. Nasundan. So yun. And then, ito na yung tinatawag nating daughter chromosomes. Ano po ba? So, yun po. So, now, in telophase, so dito na tayo magkakaroon ng cleavage furrow. So, wherein, yung mismong cell membrane nila ay malapit ng mahati. Ako na po ba? So, ito yung tinatawag natin cell cleavage furrow. So, ibig sabihin, hati. Ako na po ba? So, wherein, nucleolus forming. So, ibig sabihin, magkakaroon na ulit ng lalagyanan yung mga DNA and chromosomes. Now, diyan na rin po malapit mag-start ang cytokinesis. Wherein si cytokinesis, ito na po yung completely separation ng ating cell. Wherein, nandun na ulit yung bagong mga organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies. So, yun po. So, may bago ng cell. Ano po ba? So, thumbs up kapag sabog na. Yun, huli kayo. So, ulitin natin para hindi masyado nakakalito. So now, dito sa mitosis, may interface. So sa interface, ito ay preparation stage. Meron tayong G1, which is the cell increase in volume. Lalaki yung cell. Next is the S phase, DNA replication. G2 phase, ito yung second gap. Magkakaroon na ng attachment sa spindle fibers na lumabas sa centrioles. Next is the M phase na or mitosis stage. Next, ayan po. So, sa G0, hindi yan normal cell lang yan na hindi gumagalaw unless iti-trigger mo o kakantiin mo. Yan. So, now, on mitosis, meron tayong prophase wherein sa prophase stage, dito na po yung
yung chromosomes ay mag-a-attach doon sa spindle fiber na kokonekta doon sa kanyang centromere. So, yan. So, now, sa metaphase plate, alignment sa gitna. O, na po ba? Alignment sa gitna. So, now, sa anaphase, mahati yung chromosomes na hinihila ng spindle fiber. Now, sa telophase, magkakaroon ng cleavage furrow, tapos magkakaroon na ng nucleolus. So, sa nucleolus, yun yung mismo magiging lagayan ng DNA and different chromosomes. Susundan. Then, sa cytokinesis, ito na yung complete separation ng dalawang new daughter cell. So, nagets po ba? Thumbs up kapag nagets ang mitosis. Grabe, walang nag-thumbs up. Kakatampo naman. So, yun po. So, nagets po ba? Sana nagets. And then, how about sa ating meiosis? So, now sa meiosis, ito yung second types ng cell division wherein composed of two successive cell division. So, bakit? So, ibig sabihin, meron kasi tayong tinatawag na meiosis 1, and meiosis 2. Yan yung sinasabi natin na dalawang cell division. So, paano yun? So, now, differentiate muna natin yung ating meiosis stage. So, dito, sa meiosis 1, reduction division. So, ibig sabihin yan, from homologous chromosomes come in pair and then composed of 4 stages. So, yung 4 stages na yan, which is the PMAT pa rin. PMAT pa rin, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and then telophase 1. So, yan sa meiosis 1. So, now sa meiosis 2, equational division wherein yung 4 mahati ng 2, yung 2 mahati ng 1. So, mamaya, alamin natin yan. So, sister chromatids of each chromosome separate leading to the formation of the 4 mature sex cells. So, mature sex cells, so dito ay mayroon lamang na nag-iisang chromatid. So, now, composed of 4 stages pa rin. So, PMAT pa rin yan. Pero, ang tawag na natin dyan ay prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. So, now, so on the prophase 1, meron tayong mga different sub-stages na nangyayari sa prophase 1 wherein meron tayong liptotin, zygotin, pachytin, diplotin, tsaka diakinesis. So dito sa liptotin, almost similar to the early stage of prophase in mitosis. So mamaya alamin po natin yan. Zygotin, synapses occurs forming tetrads. So ibig sabihin sa zygotin, nagkakaroon ng tetrad formation. So mamaya alamin natin yan. Pachytin, crossing over, maghahalo. Diplotin, disintegration of nuclear envelope. Then diakinesis, formation of spindle fibers. Nakatulad pa rin sa prophase ng mitosis. So, paano yun? Ito na siya. So, ngayon, sa liptotin, ito po, nagkakaroon ng preparations ng mismong chromosomes at then ng mga chromatins. Then, dito, sa zygotin naman, ito na yung sinasabi nating formation ng tetrads. Ano po ba? So, paano yan? So, ganito. For example, ito yung chromosomes 1. Ito yung chromosomes 2. So, halimbawa, ito yung galing kay daddy. Ito yung galing kay mommy. So, yan yan ha. So, basta tatandaan, meiosis, sex cells po. So, for example, yan na sila. So, ito yung sinasabi natin na nasa liptotin. So, now, paano nga yung magkakaroon ng zygotin? So, now, sa zygotin, kapag nagtabi na sila, yan. Pag nagtabi sila, tapos nagkaroon ng attachment. So, ngayon, saan ngayon nagkakaroon ng attachment? So, ito yung tinatawag na natin pinakadulo ng chromosomes, which is the telomere. Telomere. Yan na, telomere. Sa dulo yun ng cells or sa legs. Yan po. For example, ito sa chromosomes. Itong dulo-dulo nila, yan yung telomere na sinasabi natin. Telomere. Yan, basta yung pinakadulo. So now, yan po Yan. So, ayan yung sinasabi nating tetrads. Yan. Tetrads na po yan, wherein nagdikit sila. So, ngayon, sa pachytin, nagkakaroon ng crossing over. Ayun no, crossing over wherein nagkakadikit sila and then nagkakapalitan ng telomere o kaya naman naghahalo. Sundan na po ba? Dito naman sa diplotin. So now meron tayong word na chiasma. So si chiasma, ito yung place of contact. Or diyan sila nagkakatagpo. Na po ba? So ulitin natin sa liptotin preparation, magkakalapit. So now sa zygotin nagkadikit na nakabuo ngayon sila ng tetrads. Yan na, tetrads na yan. Tetrads ang tawag dyan. So ngayon, sa pachytin, nagkakaroon ng crossing over. Yan, crossing over. So ngayon, sa crossing over, nagdidikit sila. Yan po.
Next is the diplotin. So, ano ngayon, sa diplotin, na ito na yun, nagkakapalitan sila. Yan po. Synaptonymal complex dissociation. So, ibig sabihin, nagkakahiwalay na sila. So, in the place of chiasma. So, ibig sabihin dyan, sa gitna na yan yung pwesto ng chiasma. Then, diakinesis. So, nasa diakinesis, end of prophase 1, nagkapalitan na sila. So, in short, dito sa prophase 1, magkakapalitan lang sila ng bundot. Yun lang po. Palitan na sila ng buntot. Nauna po ba? Yung buntot na yun ay tinatawag nating telomere. Yun lang. So, ang dami, no? Yun po tatandaan, no? Medyo bigat yan. Next one is the metaphase 1. So now, sa metaphase 1, nuclear membrane completely disintegrate. So parehas lang din sa mitosis, magkakaroon sila ng alignment dito sa metaphase plate na sinasabi natin. Yan, metaphase pa rin. So yan lang din, same lang din yan sila ng process. So sa centromere, naka-attach yung ang ating spindle fiber. So now sa anaphase 1, parehas lang din sa mitosis. So nagkakaroon na sila ng disintegration, nahati na yung chromosomes. Dito naman sa telophase 1, yan. So nagkakaroon ng cleavage, furrow. So nahati na yung cell and then nagkakaroon ng mga different organelles na. So nasa cytokinesis 1, yun na, completely separated na sila. Ano po ba? Pero ano ma-observe nyo? Ito po. So, di ba dito sa mitosis, yan po. Dito sa mitosis, mismong cell yung nahati or mismong chromosomes. Wherein, ito po, wherein, itong mismong chromosomes yung nahati. Yan po. Tapos nagkaroon tayo ng chromatids 1 and chromatids 2. Napansin nyo, ayan o, kalahati lang. Wherein, dito sa meiosis, yan, wherein sa meiosis, 4 or 2 chromosomes. Ibig sabihin, sa prophase 1, yan, meron kang 2 chromosomes. Yan. So, meron kang 2 chromosomes na hinati mo sa 2. So, ibig sabihin yan, sa meiosis 1, magkakaroon ka ng 2. Ito po, Diba, 4 yan. Yan po. So, ngayon, nahati sila dyan. So, ngayon, nagkahiwalay, meron ka na nito, 2 cell ulit. Ano po ba? So, ito yung end up ng meiosis 1. Tatandaan na. So, sa meiosis 1, X ko na nga lang, X. Yan. So, halimbawa, meron kang X. O sabihin nyo, science na ito, naghahanap pa rin tayo ng X. So, yun po. So, dito, halimbawa, ito na yung chromosomes. So, ngayon, ang gagawin dyan, ito, sa meiosis 1, hahatiin yan para magkaroon ka ngayon ng 2 new chromosomes. O na po ba na merong cells? So, dito naman, pagdating ng meiosis 2, ito ngayon ay hahatiin mo ulit. Yan. Pag hinati mo yan, magkakaroon ka na ng 4. 4 na may chromatids na lang. Chromatids. Nasundan? Nag-gets po ba? So, yun po. So, prophase 2, parehas lang din naman sa prophase 1 and then mitotic process. Then, metaphase, alignment pa rin sa metaphase plate. Anaphase 2, parehas lang din sa anaphase ng 2 process. Then, telophase 2, parehas lang din doon. Cytokinesis, parehas lang din doon. So, paano yun? So, nag-gets na po ba? So, para mas maintindihan po. Meiosis, yan. Kita po ba yung text? Kita. Yan, kita na. Kita na yung text. So, para mas maintindihan nyo in terms of meiosis, ito siya. So, ngayon sa interface, yan, magkakaroon ng preparation ng cell or DNA synthesis or DNA replication. So, sa prophase 1, nagkakaroon ng crossing over. Yan po, And then, pagdating sa metaphase 1, alignment, anaphase, magkakahiwalay. Then, meron ka ng X dito or isang chromosome. So, nakuha na po ba? So, now, dito sa prophase 2 or meiosis 2, yung mismong chromosomes na yan ay hahatiin mo na ngayon para magkaroon ka ng isang chromatids. Nakuha na po ba? So, ibig sabihin yan, from 4, gagawin mo siyang 2.
Ano po ba? And then from 2 magagawin mo siyang 1. So ano yung 4 na sinasabi natin? Ito na yung chromatids na sinasabi natin. Ano po ba? Chromatids. Huwag kayo mali dito. So ilang chromatids ang meron sa isang chromosomes? Ilang chromatids ang meron sa isang chromosomes? Ilang chromatids meron sa isang chromosomes? 4, sir. Ilan? 4? 4 po. So, 4. Tignan po natin kung 4. So, halimbawa, ito si isang chromosome. So, ngayon, pag hinati natin yan, di ba, sabi natin, magiging ganito siya. So, ibig sabihin, ito si chromatid 1, ito si chromatid 2. So, ibig sabihin, ilang chromatids meron sa isang chromosomes? Dalawa lang. Nagets na po ba? Yon, nagets na. Buti naman. Basta itong leg part na yan yung mismong chromatids na sinasabi natin. So, pag nagdikit yan, ito, homologous chromatids yan or sister chromatids. So, pag nagdikit yan, makakabuo tayo ng chromosomes. Naku na po ba? So, ulitin natin na. Sa isang chromosomes, may dalawang chromatids. Naku na po ba? So, ilang chromosomes ang meron sa apat na chromatids? Ilang chromosomes ang meron sa apat na chromatids? 2. 2. So, So, kasi, di ba, apat na chromatids, yan. Apat na chromatids, ilan ang mabubuo niyang chromosomes? So, ibig sabihin, 1 and 2. So, nalilito pa ba? So, halimbawa, ilang chromatids ang meron sa 46 chromosomes? 92, sir. Ay, 92. We have 92 chromatids. Nakuha na po ba? So what if, di ba, alam naman natin, we have 23 pairs of chromosomes, which is 46. So now, ilang chromatids ang meron sa 23 pairs of chromosomes? Yan, sumabog na sila. Ilang chromatids ang meron sa 23 pairs ng chromosomes? 46. 46. Isipin mabuti. 11 kalahati, sir. So, ulitin natin na. Halimbawa, meron tayong 23 pairs. Yan, 23 pairs ng chromosomes. Yan, chromosomes. So now, ilang chromatids daw? Ilang chromatids daw ang meron sa 23 pairs? 92. 92. Yon, 92, di ba? Sabi ka kasi 23 pairs. So, ibig sabihin pares yan. So, ibig sabihin, pag hinati natin yan or kinalat natin yan, we have 46 chromosomes, which is equivalent to 92 chromatids. So, nagets na po ba? So, balik tayo dito sa ating meiosis. So, dito, yung dalawang chromosomes ay hatiin natin sa meiosis 1 para magkaroon tayo ng dalawang single na chromosome. So ngayon, yung dalawang single na chromosomes na yun, ay hatiin naman ulit natin ngayon para makakuha tayo ng mga haploid. Yan. So ibig sabihin, from 4, from 4 na chromatids na nandun, ay magiging 2. Ito, magiging chromosomes. And then, magiging 1 na sila dito. So, meron tayong word na diploid and haploid. So, ibig sabihin ng haploid, isa. 1 lang yan, 1. So, pag sinabing diploid, 2. Ako na po ba? So, ibig sabihin, ito ay haploid chromatids. Ako na po ba? So, ito ay isang haploid chromatids yan. Ito ay haploid chromatids. Ito ay isang haploid chromosomes. Ako na po ba? Nagigets? Basta, ang ini-indicate ng haploid ay 1. Ako na po ba? So, what if meron tayong diploid chromatids? Anong tawag doon? Anong tawag sa diploid chromatids? Chromosome. Yun, chromosomes pa rin. So, di ba? Halimbawa, diploids, ibig sabihin dalawang chromatids. So, ito ay isang chromosomes. Nakuha na po ba? So, what if, ilang chromosomes ang meron sa 23 na diploid chromosomes? Ilang chromosomes ang meron sa 23 diploid chromosomes? Yan, nalito na. 23 diploid chromosomes. 23 diploid.
Gamitin natin yung symbol. 23 diploid. Yan. 23 diploid. Ilang chromosomes ang meron dyan? 23? 23. 46? 46. Di ba nga sabi natin, pag diploid, dalawa, doble. Pag sinabi natin haploid, isa lang. Nagigits na po ba? Nasusundan na po ba? So, ibig sabihin, haploid. Ilang chromosomes ang meron sa 46 na haploids? Ilang chromosomes ang meron sa 46 na haploids? 23. 23. 46. 46 pa rin. Kasi nga isang piraso lang yun, di ba? 46 pa rin. Nakuha na po ba? So, ulitin natin ha. Ilang haploid chromosomes ang meron sa 46 na chromosomes? 46. 46. Nagis na po ba? So, now, ilang haploid ang meron sa 23 chromosomes? 23. 23. So, ngayon, ilang haploid chromatids ang meron sa 23 chromosomes? Ilang haploid chromatids ang meron sa 23 chromosomes? 11 and a half. 11 and a half. So, ulitin natin yung problem, ha? Ano ba tanong ko? Ilang haploid chromatids? Haploid chromatids, ha? Haploid chromatids. Haploid chromatids ang meron sa 23 chromosomes. 46 po. Ayun, nag-gets na. So, ibig sabihin, haploid, ibig sabihin, isa lang. Pero, ito ay 46 chromosomes at 23 chromosomes kasi yan. So, pag tinimes to natin yan, which is the equivalent of chromatids, so meron tayong 46. So, nasusundan na po ba? Ayan, baka malito pa rin. Basta tatandaan yung mga number. Chromatids, isang. Ito yan, chromatids yan. So, kapag naman magkakaroon na ng chromosomes, ito ay chromosomes. Yan po So, isang chromosomes, meron tayong 2 chromatids. Ano po ba? So, yan. So, now, sa haploid, meron tayong 1. Haploid is equivalent to 1. Ano po ba? Or symbol niya is N lang po. Yan, N. Kapag naman diploid, it is equivalent to 2. Yan, ang symbol niya ay 2N. So, wag malilito So, halimbawa naman, diploid 23 chromosomes, which is 46. No, ano po ba? Kasi dalawang pares ng chromosomes, 23. It's equals to 46 chromosomes. Ayun. Nalilito pa ba? Nalilito pa ba? Ang dugo na ng cell division, no? Kala nyo, madali lang ng high school, no? Kala nyo, So, now, let's proceed on our next topic. So, what if naman, so halimbawa, dito po, balik tayo dito sa mitosis. So, what if mitosis? So, what if, halimbawa, what if, okay naman yung andar niyan. Okay naman yung cell division mo na kapag nasugatan ka, naghihilom yung sugat mo. Kapag nasaktan ka, bala ka na. So, ayan. Pag dito naman, halimbawa, so, what if magkaroon ng problem dyan? So, halimbawa, nag-stop yung cell division mo. So, anong possible na mangyari? So, halimbawa, nasugatan ka, pero wala kang cell division na nangyari doon sa sugat mo. Anong mangyayari? Hindi po siya mag-heal. Yon, hindi siya maghihilom kasi hindi siya gumagaling. So, what if naman? So, what if mali yung dinivide niya o sobra-sobra? So, ano kaya mangyayari doon? Ano diba? po? Defect. Ay, sorry, sir. Yun, defect or, yun po, defect mismo or mali. Nakuha na po ba? Kapag mali, yun na po yung tatawagin nating cancer. Wala po ba? So now, let's proceed on our topic about the basics of oncology. So now, sa oncology, it is the field of medicine wherein pinag-aaralan natin yung cancer. So nakuha na po ba? So interesting to sa mga magme-medicine.
So now, we have the cancer. Yan, yun yung itsura ng cancer. Sarap ba siya? Hindi naman eh. So now, what is cancer? All cancer derived from single cells that have acquired the characteristic of continually dividing. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy. Ano po ba? So, ibig sabihin, kapag may cancer ka daw, yung cell division mo ay tuloy-tuloy, non-stop. Ako na po ba? So, that's why nagkakaroon ka ng tumor. Yun, ganun po. Ako na. Then, ito ay example ng karyotyping wherein, yan po, karyotyping. Karyotyping wherein, ito yung mga different karyotypes. So, this is a process of arranging our chromosomes into first into 23rd. Ano po ba? Wherein, from 1 to 22, 1 to 22, ito yung normal cells natin. So, ito yung balat nyo, ayan yung nerve cells nyo. Ito namang 23, ito yung X and Y chromosomes nyo. Ito na yung nagdidikta kung kayo ba ay magiging babae or lalaki. Ano po ba? So, yun yung sinasabi natin. So, any error of that, so, halimbawa, kapag kulang ka ng pang 21, so, may problem ka na dyan. So, possible na magkaroon ka na ng Down syndrome. So, what if naman, naging tatlo yung 21? So, yan yung tinatawag nating trisomy 21 or Down syndrome. O, ano po ba? So, kasi nagkaroon siya ng pagkakamali doon sa kanyang cell division na sumobra sa pang 21st chromosomes. So, ano po ba? So, what if naman, for example, ito, sa X, ito, yung X chromosomes natin sa pang 23rd ay sumobra. So, ano ba nagdidikta? Ano ang female dyan? X or Y? Anong female? X or Y? Yan, di pala pamilyar. So, now, dito, pag X, that is a female characteristics. Kapag naman Y, ito ay male. So, ibig sabihin, ang normal chromosome of a female, you have a double X or double female. So, what if naman, meron kang, ikaw ay male. So, meron kang chromosome of XY. So, paano yun? So, ibig sabihin, saka palang babae. Ano po ba? So, ibig sabihin, from the start of your birth, from the fetus ka pa lang, kayo po, lahat po tayo ay babae. Ano po ba? So, medyo i-object natin yung nasa Bible, lahat po tayo babae. Kasi, kapag ikaw ay babae, meron kang XX chromosomes. Kapag naman ikaw ay lalaki, meron ka pa rin chromosomes ng babae. Ano po ba? So, lahat tayo babae. So, ano po ba? So, paano nagkakaroon ng variation? So, now, si father lang yung nagbibigay. So, si father yung nagdidikta ng magiging anak niya or offspring. So, ang anak niya ba ay magiging babae or magiging lalaki? Ano po ba? So, si mother kasi, siya lang magpo-provide ng nutrition para makabuo ng baby. So, ngayon, si father yung magbibigay or magdidikta ng mismo magiging sex mo. So, ibig sabihin, si father pala yung nagsabi na ikaw ay magiging babae or magiging lalaki. Ako po ba? Kasi siya yung may chromosomes of a being a female and being a male. Ako na. Ano po ba? Medyo object natin yung sa Bible Lahat tayo ay babae from the start. So, yan. What is mutation? So, ngayon, sa mutation, ito na yung magkakaroon tayo ng mga mutants or magiging X-Men kayo. Ano po ba? So, paano yun? So, nagkakaroon kasi ng mutation wherein nagkakaroon ng abnormality sa cell division. So, halimbawa, imbis na ganyan yung magiging cell division mo, ganyan pa rin sa dulo. So, imbis na dapat ganyan yung cell division mo, nagkakaroon ng tatlo. Ano po ba? So, any defect or any wrongs or any errors diyan, so that is considered as mutation. So, now, meron tayong two types of mutation. So, we have germline and somatic. So, now, sa germline, change in the DNA sequence that can be inherited from either parent. So, ibig sabihin, ito yung pang 23rd chromosomes nyo. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng mutation sa X and Y chromosomes. Ano po ba? So, possible yan. Kapag tatlo yung X mo, ikaw ay isang super female. Kasi nga, tatlo yung X chromosomes mo, dinaig mo pa si superwoman, no? Kasi isa ka ng super female. Ano po ba? So, now, kapag naman yung tatlo yung Y mo, halimbawa, XYY, yan po ay meron kang extra or additional na Y chromosome. So, medyo androgynous yung itsura mo or more of a male, sobrang lalaki, pero ikaw po ay mentally retarded. So, yun po yung indications niyan. Dito naman sa ating somatic cell. So, sa somatic cell, nagkakaroon ng mutation from 1 to 22.
Nauna po ba? So, ibig sabihin, ito yung kulay ng mata mo, ito yung buhok mo, yan yung ilong mo, yan yung balat mo, yan yung liver mo, yan yung height mo. Nauna po ba? So, any defect on that, magkakaroon ka ng abnormality sa characteristics. Nauna po ba? So, yun po. So, dito kasi lumalabas na yung different syndromes. Yan na. And then, somatic mutations, a change in the DNA sequence in cells other than sperm cell or egg cell. So, ibig sabihin, other than. So, ito na yung hindi tumutukoy kasi itong sperm cell and egg cell ay nagkakaroon ng mutation dito sa ating germline. So, nakuha na po ba? Cancer genes. Meron tayong two types ng cancer genes. Meron tayong tumor suppressor genes and then oncogenes. So, nasa to ating tumor suppressor genes. So, maya po, discuss natin yan. Then, yung ating oncogenes. So, meron dyan na nag-initiate at then meron din diyang pumipigil. To date, we know that approximately 400 somatic cancer genes but there are almost certainly more to be found. So, ibig sabihin, 400 pa lang yung nadidiscover nating cancer cells na possible na mag-cause ng cancer. So now, what is a tumor suppressor genes? So now, ito si tumor suppressor genes. Ang function niya is to prevent. Ako na po ba? These genes normally function to prevent cell growth division. So, ibig sabihin siya yung nagdidikta kung magtutuloy ba yung cell division or hindi. Ano po ba? So, ibig sabihin, ikaw, magtuloy ka dyan. Kasi kailangan maghilom. Kailangan gumaling sugat doon. Kailangan gumaling yung utak. Kailangan mo ngayon ng nerve cell kasi nag-aaral ka. So, ganun po. So, what if naman magkaroon ng error dyan? So, now, kasi di ba ang function niya is to prevent. So, pag hindi niya na-prevent yan, genes na yan, which is the tumor suppressor gene, magkakaroon kayo ngayon ng abnormality sa growth and function. So, ibig sabihin, imbis na ganyan laki-laki dapat yung magiging results, so, isa malaki, yung isa maliit. So, that is already cancer cells. Ako na po ba? So, dito ngayon nagkakaroon ng error. So, halimbawa, yan po, kung titignan nyo. So, imbis na dapat na nandyan yung PR mo, yung specific types of genes ay medyo umusli. Ako na po ba? Kasi dapat naka-align siya dyan sa mismong arm ng chromosomes mo. So now, tumor suppressor genes. A TSG code for proteins that slow down cell growth. So kasi nga pinipigilan niya. They can halt the cell growth cycle to stop unnecessary division or promote apoptosis if the cell's DNA is damaged. So ngayon, si tumor suppressor genes din yung nagsasabi na kapag may mali, papatay niya na yung mismong cell. Ako na po ba? So that is a process of apoptosis or cell death. Yan po, sa oncogenes na tayo. So now, sa oncogenes, genes which normally function to promote. Ako na po ba? To promote cell growth, division, in controlled manner. So, paano yan? So, ibig sabihin siya yung nagsasabi na magtuloy ka lang dyan. Tuloy ka lang sa pag-reproduce ng new cells, so tuloy ka lang dyan sa buhay dyan. So, what if medyo na-excite si oncogenes? So, ngayon, nag-produce siya ng sobrang dami. So, nakano pa ba? So, kapag nag-produce siya ng sobrang dami, so that is already a cancer cells. Nakano pa ba? Then, oncogenes or proto-oncogenes code for proteins that drive cell division. So, siya ngayon nagsasabi na mag-cell divide ka dyan. When these genes acquire mutations that result in continually active protein, they become oncogenes. Cause and control cell growth and division. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na yung cell division niya. So now, what is cancer? So ito yung iba't ibang definition ng cancer. Cancer is not a single disease but rather a name applied to a great variety of malignant tumor. So, ibig sabihin, si cancer ay tumutukoy sa any types of malignant tumor. So sa tumors, meron tayong benign and malignant. So cancer is one of the most common and severe problem of clinical medicine. Kasi nga, mahirap siya pigilan. So once na mag-start siya, tuloy-tuloy siya. Kahit tanggalin mo yung cancer cells dyan, may matitira pa rin. Now, cancer has emerged a major public health problem in developing countries. Yan po. So, this is a global problem. Kasi po, mahirap siya pigilan. Especially, nakakapekto dyan is the habit and lifestyle. So, pag malagi ka na sa McDo, yun po. So, nakakapag-promote yan. Early diagnosis and early treatment are vital. Kasi, kailangan, pag mas maaga pa lang, agapan mo na. Kasi kapag nagtagal yan, lumala yan, magtutuloy-tuloy yan. Kaya nga tayo may different stages ng cancer, 1, 2, 4. So, nakuha na po ba? We're in sa 1, medyo light lang yung cancer, kaya pa, makipag-party ka pa dyan. Pag 4 na, doon ka na sa hospital, sa ICU ka na. So, yan po. Then, microscopic appearance of the cancer cells. So, ito po siya. So, na-differentiate natin yung normal cells and cancer cells. So, dito.
So normal cells, ayan yung itsura niya, wherein nagkakaroon ng contacts between other cells, di ba? Pinag-aralan natin yan sa cell junctions, which is the lateral junctions. So dito naman sa isang cancer cells, irregular yung kanyang shape. So normal cells, ganito yung shape, large. Dito naman sa cancer cells, yun pa. Then, sa normal cells, ganyan yung divisions niya, variation in cell shape. So, ibig sabihin, magkakaiba yung size niya, tsaka yung mismong shape niya. So, halimbawa naman, ito example ng isang nerve cell, yung nasa utak natin. So, what if na magkaroon ng cancer cell dyan, or brain cancer? So, magiging ganito yung itsura ng nerve cells mo ngayon. Loss of normal specialized cell features. So, ibig sabihin, hindi na siya magpa-functions as normal nerve cells. O na po ba? Then, normal cells, ayan siya, ganyan siya pag dikit-dikit. So, ganito na siya, disorganized, halo-halo na siya. Then, dito naman sa normal cells, ganyan itsura niya in microscopic view. Tapos, ganito na siya, and then poorly tumor boundaries. So, ibig sabihin, binubuo na siya ng tumor. So, ito ay example ng cancer cells in electron microscopes. So, biology of cancer, normal cell cycle, which is the mitosis. Yan po from G1, S phase into G2, tapos actual mitotic process. So, now, mostly nagkakaroon na sa S phase yan. Sa DNA synthesis and then sa actual mitosis. Yan po Yan, pinag-aralan na natin kanina. What causes cancer? So, ibig sabihin, ano ba yung mismo nagkakos nun? Cancer arises from mutation of a normal gene. So, ibig sabihin, from the word mutation, nagkakaroon ng mutation. Nagkakaroon ng mutants sa cells na yan. So, ibig sabihin, sobra yung pagdami niya, abnormal yung growth niya. Sinasabi natin kanina, mutated genes that can cause are called oncogenes. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon na ng mutations, that is also called as oncogenes. So, ano pa ba? Cancerous cells divide repeatedly out of control. Yan. Out of control even though they are not needed. So, ibig sabihin, pag sobra-sobra na yung growth, that is considered as cancer cells. So, ito po yung iba't ibang types of genetic errors na nagkakos na sa cancer cells. So, now, deletion. So, ibig sabihin, for that specific chromosomes or specific sections ng chromosomes, nagkakaroon ng deletion. So, ibig sabihin, nawawala yung part na yan. So, halimbawa, ito daw yung characteristics mo for a kulay ng mata. So, ibig sabihin, pag na-delete yan, ano yan, wala nang kulay yung mata mo. Hindi po, joke lang. So, possible niyan, nagkakaroon na ng error sa pigmentation ng eyes mo. So, possible na magkaroon ng iba't ibang kulay yung mata mo. Ano po ba? Halimbawa naman, pag deletion niya sa ability to grow the hair. So, ibig sabihin, pag nawala yan, hindi ka magkakabuhok sa buong katawan mo. Ano po ba? So, now, duplication. So, now, sa duplication, nagkakaroon ng doble. Yan, nagkakaroon ng doble. So, halimbawa, characteristics mo dyan, for example, ay sa kulay ng balat mo. So, now, for example, kulay mo daw ay brown talaga. Pero yung doon na-duplicate yan ay puti. So, ano ka? Chihuahua, ganun. Mukha kang baka, ganun po. Mga kang polka dots. Hindi po, joke lang. So, dito, nagkakaroon ng error pa rin sa pigmentation. O, na po ba? So, wherein, possible ka magkaroon ng blood clottings, iba-iba yung kulay mo. Possible din yung very sensitive sa UV rays. Magdali ka magkaroon ng skin cancer. Ano po ba? So, now, sa inversion. So, now, sa inversion, nagkakapalit sila ng pwesto. Ano po ba? So, now, sa inversion, for example, dapat yung ilong mo dyan tutubo. Tapos yung ilong mo tumubo na sa noo. Joke lang. So, sa inversion, ito po sa genetic level yan Pero hindi yan nalata kapag tinignan ka na sa actual. Ako na po ba? So, now, sa reciprocal translocation. So, ngayon, imbis na dapat na nandyan siya, mapupunta siya sa ibang pwesto. Ano pa ba? Halimbawa, from dito, dapat nasa dulo siya. Tapos mapupunta siya doon sa dulo. So, yun yung sa reciprocal translocation. So, now, chromosomal translocation can activate an oncogenes. So, ibig sabihin, once na magkaroon ng translocations, ma-activate si oncogenes, magkakaroon ng abnormal cell division. So, now, yan, tapos na po yan sa mutation. Mutation and cancer genes. So, now, cancer genes are causally implicated in oncogenesis. So, pag sinabing genesis, birth, or ibig sabihin, simula, or start. So, ibig sabihin, pag karoon ng oncogenesis, ito na yung continuous na abnormal cell growth or oncogenes or actual cancer cells. So, halimbawa, familiar sa ganito.
So now we have a mutations, substitution, deletion, insertion, inversion, and duplications. So now sa substitution, nagkakapalit. Ano po ba? Substitute. So halimbawa, ito po, pansinin niyo, si CG, tapos napalitan ng cytosine pareho. Ano po ba? So now sa deletion, nabura tong part na to. Nawala. Kapag naman insertion, nagkakaroon ng panibagong inserts dyan. Sa inversion, nagkakapalit, dapat na nandyan siya, tapos napunta siya doon. So now, sa duplication, nadadoble. Yung actual process nito ay nadoble na siya dito. So ano pa ba? So ito ay mutations in terms of sa proteins na. So ano, series of mutations, yung parang sinabi natin sa ating stages of cancer. So halimbawa, ito yung sa normal cells. So now, pag nagkaroon ng first mutation, parang ito yung sa tawagin nating cancer stage 1 or stage 1 of cancer. Then second mutation, yan na po. Stage 2, stage 3, and then stage 4. Then ito malignant cells na siya para maging actual cancer cells na. O ba? O, kaya pa ba? Sabog na utak. Yan. Ayun, mahaba pa to So now, cancer terms. Neoplasia and then neoplasm. So now, sa neoplasia, development of abnormal growth of new cells that is unresponsive to normal growth mechanism. So, ibig sabihin sa neoplasia, ito yung sinasabi nating oncogenes na tuloy-tuloy yung dami. Ano po ba? So, abnormal yung dami niya. So, now, neoplasm, any abnormal growth. Ano po ba? Normal growth of new tissues that serves no useful purpose. So, ibig sabihin, wala siyang gamit. So, halimbawa, yung balat nyo, di ba, for protections, for absorbing, for excretion. So, dito naman sa neoplasm, yung mismong cells mo ay mawawala na ng purpose. Ano po ba? Kasi magiging destructive na siya doon sa pwesto na yun. O, kaya siya magiging cancer cells na. Next is the differentiation. Alam na natin yan. Yung different, magkakaroon na siya ng specialization or magiging nerve cell siya. So, ganun po. Anaplasia, loss of cellular differentiation. So, ibig sabihin, sa differentiation, imbis na dapat yung stem cell ay magiging nerve cell, yan, magiging nerve cell, dito sa anaplasia, hindi na siya magiging nerve cell. Ano po ba? Yan po, daddy. Hindi, ibig sabihin, hindi na. So, hindi na siya magiging ganon. Ano po ba? Parang kayo, hindi na kayo magiging ganon. Ano po ba? So, ibig sabihin, anaplasia pala kayo, hindi na kayo magiging kayo. Sakit na. Parang cancer. So, ibig sabihin dito, sa cancer terms, we have a malignant and metastasis. So, now dito sa malignant, tending to become worse and cause death. So, ibig sabihin, yung cancer cells na yun ay nakakamatay. Ano po ba? Dito naman sa metastasis, yung malignant cell ay kumakalat. So, ibig sabihin, halimbawa, yung cancer mo ay nasa tiyan lang. Ano po ba? Pero since that is being absorbed by capillaries or capillarity actions, so ngayon, dito nagkakaroon ngayon ng spreading or kumakalat yung cancer cells. So, halimbawa, nasa tiyan lang yung cancer cells mo, pumunta na sa baga mo, pumunta na sa leeg mo, pumunta na sa ulo mo. So, yung sinasabi nating metastasis, kumakalat yung cancer cells mo. Then, cancer progression. So, kaano ba sila kabilis dumami? Gaano kabilis kumalat? So, now, benign tumor. Cell begins to divide more rapidly than its neighbors and localized mass of cell forms. Ibig sabihin, pag benign, dumadami sila ng sobra-sobra. So, halimbawa, ito yung cell, ito yung example ng tissue mo. So, nandyan yung mga cells. So, ngayon, sa benign tumor, i-accumulate niya yan. So, masyado siyang madami hanggang sa masakop niya na yan. So, probably, magbabump yan or magkakaroon ng inflammation. Then, doon mo na mararamdaman na may tumor ka na. Nasundan po. So, yan. So, dyan mo pala mararamdaman na may tumor ka na. So, halimbawa, sa mga may breast cancer po. So, alam naman natin, kapag sa babae, kapag may naramdaman na parang bukol, so, pa-check up agad. So, mammography. Yan po. Kasi possible na tumor siya. So now, it's a in situ cancer. So now, uncontrolled way. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang siya pero hindi pa siya invasive o hindi pa siya nakakasira. So now, dito sa invasive cancer, ito na yung gets bigger. Cell to begin invade surrounding tissue. Ibig sabihin, sobrang laki niya na, nasisira niya na yung tissue na sa paligid niya. Ano po ba? Then, metastatic cancer, yung kumakalat po. So, differentiate natin yung sa benign and malignant. So, dito usually encapsulated.
dito sa malignant encapsulated. So, ano yung sinasabi natin doon? So, normal cells, so sobrang laki na. Malignant cells, so ganyan siya. Well-defined borders. So, ibig sabihin, tama yung borders niya, sakto yung cell membrane niya, hindi invasive yung plasma membrane niya. Wherein dito sa malignants, nakakasira na or irregular yung shape niya kasi po hindi na tama yung kanya cell membrane. Possible growth displacement. Yan. Tama lang yung growth niya. Tama yung growth rate niya. Dito, rapid growth through rapid cell division and multiplication. So, ibig sabihin, exponential na yung dami niya. From 1 into 2. Yan po. So, sobrang dami nila. Sobrang bilis. Yung iba dyan, malalaki pa. So, nakuha na po ba? Yan yung mga nagkakos ng tumor. So, halimbawa, we have a benign. Yan. Ito yung normal cell, yung kulay pink. Yung color pink. So, dito sa benign tumor, yan. Tuloy-tuloy lang yan. So, halimbawa, stage 1 of cancer, yan. Stage 1 pa lang yung benign tumor mo. Medyo light pa yung tumor. So, now, stage 2, stage 3. Yan. So, sa stage 3, ito na yung malignant na tumor mo. Malignant cancers na siya na nagiging invasive na or sinisira niya na yung nasa paligid. So, kaya pag minaramdaman bukol, so, possible na tumor siya or cancer. Wherein, kapag yung mismong bukol ay masakit. Ako na po ba? Kaya nga, di ba, pag sinabi natin, oy, may bukol ka, tumor yan. Pero joke lang yun, no? So, wag na. So, now, cancer benign. So, yan, halimbawa, yung sa utak po. Yan, ito yung mismo example na nasa tissues. So, normal cells, yan yung, kung makikita nyo sa normal cells, ito po, makikita nyo yung mga bilog-bilog na yan. Halimbawa, yung bilog na yan. Yan yung isang cells. Tapos yung nasa gitna, ayun yung nucleus. Ano po ba? Wherein, dito, sa carcinoma, yan. So, sa isang types ng cancer, nagiging malignant siya. So, ito yung buong cancer cells. So, abnormal yung growth niya. Nagkaroon na siya ng bump. Nagiging destructive na siya sa gilid ng mga cells. So, nakuha na po ba? So, now, ano ba yung mga nagkukos ng cancer? Malapit na ito matapos. So, now, external cause of cancer, ultraviolet rays. So, now, kapag nasobran sa radiation, magkakaroon ng abnormal cell growth. So, magkakaroon ka ng cancer. Especially skin cancer. Kaya nga sinasabi natin, kapag sobra ka nagbilad, possible ka magkaroon ng skin cancer. Next one is the tobacco smoke. So, ibig sabihin, kapag naninigarilyo ka, nagkakaroon kasi ng error doon sa ating cell division. So, possible na ikaw ay magkaroon ng skin lung cancer. So, ganun po. Next, lifestyle, factor, and diet. So, ibig sabihin, kung masyado ka sa fast food, masyado ka sa pagkain, yun po, masyado sa betchin, masyado sa asin. So, yun. So, possible ka magkaroon ng cancer din, especially sa ating colon. So, now, warning signs of cancer. Caution. So, ibig sabihin, pag naramdaman mo itong mga to, may cancer ka na. O kaya magpa-check up ka na agad. So, ibig sabihin, alert kids So, ibig sabihin, caution. Change in bowel movements or bladder habits. So, ibig sabihin, hindi ka ba makatae? Hindi ka ba makaihi? Hindi makatulog? Sa ganon. Nakuha na po ba? Then, a sore that does not heal. So, ibig sabihin, may sumasakit dyan na hindi talaga gumagaling. So, ibig sabihin, masakit yung likod mo. Masakit yung leeg mo. So, ganon po. Masakit yung utak mo. Ganon. Then, unusual bleeding or discharge. So, ibig sabihin, may dumudugo-dugo dyan. May lumalabas na mga nana dyan. So, unahan na po. Magpa-check up na agad. Thickening or lump in breast or elsewhere. So, ibig sabihin yan, pag may bumubukol na, may umuumbok na. Ako na po ba? So, pa-check up na po. So, yan. Indigestions or difficulty in swallowing. So, nahihirapan ka lumunok. Ako na po ba? Then, obvious change in wart or mole. Ibig sabihin yan, yung nunal mo ba nagbabago yung kulay, sumasakit, namamaga yung paligid. So, ganun po. Pakitignan nyo mga nunala, tignan nyo lang, huwag nyo gagalawin. Naging cough o hoarseness. So, ibig sabihin, inuubo ka ba o kinakapos ka ng hininga. So, yun yung mga early warning signs of a cancer. So, ito na po yung mga different types ng cancer. So, itong types ng cancer ay nakadepende sa location. So, ibig sabihin kung saan siya nakapwesto. So, now, basal cell carcinoma. Epithelial. So, ibig sabihin, ito yung sa mga tissues natin. Halimbawa, sa braso nyo, yung may mga muscles, sa hita. Pero especially, ito yung cells na yan ay nasa balat. Ano po ba? Next is the carcinoma of the breast or breast cancer. So, ibig sabihin, ito yung nasa breast, babae man or lalaki.
So, hindi lang babae nagkakaroon na pati yung lalaki. Nakuha na po ba? Lalo na yung mga may gynecomastia. Yung nagkakaroon ng inflammation sa breast sa lalaki or umuumbok po. Next is the bronchogenic carcinoma. Broncho or sa mismo bronchi sa baga. Next is the cervical carcinoma or cervical cancer sa cervix sa babae. Colorectal. Ibig sabihin sa colorectum sa mismong large intestine. Yan po at tatandaan, colorectal sa large intestine. Endometrial carcinoma sa inner lining ng uterus. So, paano nagkakaroon yan? So, especially sa babae, yung hindi nagkakaroon ng discharge. So, halimbawa, ito yung example ng reproductive organ. So, ganyan po. So, paano kayo nagkakaroon ng cervical cancer, endometrial cancer? So, yan. For example, yan si fallopian tube, pag ganun po. So, ito si uterus. And dito po si mismong cervix po. So, halimbawa, hindi kayo nagkakaroon ng discharge. So, for example, yan po kasi ay kumakapal. O ano po ba? Every menstruation, ito po ay nagbe-breakdown, yan yung nagbe-bleeding. Yan yung mismo lumalabas as menstruation. Ano po ba? So dito, kumakapal yan. Kasi nga, hindi ka nagkakaroon ng discharge. Delikado po yan. Kasi dyan nagkakaroon ng infection. So kapag nagkaroon ng infections dyan, syempre, madumi yan. So pag madumi, nagkakaroon ng bacterial infection. So nagkakaroon ng abnormal cell growth. So that's why nagkakaroon kayo ng tumor dyan. Benign man yan. O yung tinatawag nating cyst or myoma. O na po ba? Yun natatandaan na sa cyst or myoma. So nandyan po yan. So sa endometrial. So dito sa endometrial, yung mismong lining lang ng uterus. Wherein hindi nagbe-breakdown yung mga bloods na nandyan. So hindi ka nagkakaroon ng menstruation. So pa-check up agad sa OB/GYN. So yun po. Next is lymphoma. So ito yung sa lymphoid tissue. Mga lymphocytes. So mga white blood cells natin, yung mga kulane. So pag may kulane, huwag gagalawin. Hayaan lang. Kasi pag ginalaw niyan, possible na ma-irritate, magkaroon ng abnormal cell growth. So now, on Kaposi, sarcoma, rare, malignant, begin as soft purple-brown nodules of flakes on feet. So ibig sabihin, sa balat po. Most associated with AIDS. So bakit ba pag nagkakaroon ng mga cancers or sakit-sakit kapag may AIDS? Kasi acquired immunodeficiency syndrome, ibig sabihin bumababa or inaatake ng virus or HIV yung immune system mo. So that's why kapag bumaba yung immune system mo, mas mahina na yung panlaban mo sa sakit. So that's why hihina na din yung katawan mo, mas madali ka tutubuan ng mga sakit-sakit at mga cancer cells. So yun, ha? Then, malignant melanoma, melanin. So ibig sabihin sa balat pa rin to. Ito po freckles. And then skin pigment. So yung mga babae pa may freckles sa mukha kahit lalaki. So antabayanan niyo yung mga freckles. So kumbaga pag sumobra yung mga freckles niyo sa cheeks or masyado na siya nagiging polka dots. Yun po, masyado na nagiging polka dots. So possible na malignant melanoma siya or early sign siya. So yun lang yung mga examples ng different types ng cancer. So ABCDs of malignant melanomas, symmetry, o kung parehas ba siya ng sizes, borders, yung mga nasa gilid, colors niya ba? So siya ba ay nagiging brown, nagiging red? So yan, diameter, kung nag-enlarge ba yung circular niya. Next is neuroblastoma. So dito ay nasa sympathetic nervous system. Next is oral leukoplakia. So nasa bibig. Yun po, anywhere in the mouth. So ito yung skin cancer sa bibig. Next is the ovarian carcinoma. So ibig sabihin, ito yung cancer sa ovaries, sa babae po. So usually, ito ay nangyayari sa mga 50s na babae. Sa mga mommies po, yan. So ito yung nangyayari dyan. So pancreatic cancer sa pancreas. Next is carcinoma of the prostate sa lalaki. Then carcinoma of the prostate sa prostate pa rin, symptoms yan. Renal cell. So ito yung sa kidney, ha? Renal gland sa kidney po yan. Next is the squamous cell carcinoma. So ito ay sa epithelial tissues or sa balat. Next, carcinoma of the testes sa lalaki, sa testes, yung testicle cancer. Next is the cancer of thyroid gland. So ibig sabihin sa thyroid gland, bukod sa ikaw ay may yung nasa leeg, so possible pa rin po yan magkaroon ng cancer. Intracranial. So ibig sabihin yung cranial region sa utak po.
Metastatic intracranial, ibig sabihin yung cancer na nandun sa brain or sa skull mo ay kumakalat. So, ito po yung primary intracranial. So, meron tayong glioblastoma multiforme. So, dito ay nakadepende sa locations po nila. And then, depende dun sa mismong invasiveness nila. So, halimbawa, sa ependymonas, ito ay nangyayari sa mga bata, tsaka sa mga teenagers. And then, Wilms tumor. So, ito ay nangyayari sa kidney, usually sa mga bata. Ano po ba? Yan, medyo ano natin to, skips na natin. So, ito ay certain types of cause ng cancer. So, meron tayong Helicobacter pylori. So, ito, pag nag-cause na ito, ito ay isang types ng bacteria. So, pag umatake ito sa tiyan nyo, ito yung mangyayari sa inyo. Peptic ulcer, stomach carcinoma, mucosa. So, ito yung mga nangyayari sa tiyan mo. So, now, ito naman ay caused by the virus. Dito ay bacteria, ito ay caused by the virus. So, because of the virus, na-edit niya yung genetic material. So that's why nagkakaroon ng mutation sa proto-onco-genes. So ito ay pinaka-vulnerable sa babae po. So halimbawa, risk of breast cancer. So direct factors. So kung kayo ay masyadong exposed sa radiation, especially during puberty, sa age po ninyo, and then inherited mutation. So ibig sabihin, may history ba kayo ng breast cancer sa family? So mag-take care. So, and then, contributing factors. Ibig sabihin, bukod dito, ito yung nakakadagdag. Lack of exercise. Kung hindi ka ba gumagalaw-galaw, ganun. Then, excess alcohol. So, ibig sabihin, kung nagiinom ka ba, deficiency of vitamin D. So, ibig sabihin, hindi ka ba nagpapaaraw ng sapat lang, harmful seno hormones. So, ibig sabihin, ito yung seno hormones. So, ito yung mga invasive na hormones na nanggaling sa plastic fuels and pesticides. So, ibig sabihin, kapag hindi nyo nililinis yung mga kinakain ninyo. Increase insulin-like growth factor. So, ibig sabihin, pag masyado sa insulin, so pag sobra, masama. Vulnerability, so ito yung early menses. So, ibig sabihin, pag masyado kayo maaga nagkaroon ng menstruation. So, late menopause, para sa mga matatanda, or nasa 40s, at nasa 50s or 60s, kapag late na yung menopausal stage nila sa babae. So, no pregnancy or lactation. So, ibig sabihin, pag ang babae ba ay hindi nanganak or hindi siya nagkakagata sa breast. Ano po ba? So, possible siya magkaroon ng breast cancer. So, what if naman sa lalaki? So, ito ay common sa mga lalaki is the prostate cancer. Paano ba to? Unang-una, halimbawa, ito yung normal na bladder natin. So, nandiyan naka-store yung ihi natin, urinary bladder. Then, ito si urethra, yung papunta sa penis po. So, ito si urethra, dito nagkakaroon ng cancer, which is the prostate gland. So, ngayon, because of the abnormalities, yan, lumalaki si prostate. Pag lumalaki si prostate, naiipit niya si bladder, naiipit niya si urethra, kaya ka naihirapang umihi. Ano po ba? So, kapag nahirapan ka ng umihi, so delikado po yan. So, possible na prostate cancer. So, now, areas of intervention. Diagnosis. So, alamin ba, ipapacheck up kung meron bang cancer, yung based dun sa signs and symptoms na nakita. Treatment. So, kapag ikaw ba ay may cancers, ito na yung possible na gamot mo. So, better treatment modalities, RT, or radiotherapy, chemotherapy, small molecules, monoclonal antibodies. So, dito sa radiotherapy, ito na yung ginagamitan ng mga equipments like radioisotopes. Dito sa chemotherapy, chemicals yung ginagamit, which is yung gamot na ina-inject. Kaya ngayon mga nagki-chemotherapy, nakakalbo kasi kahit good cells ay nasisira. Then small molecules, yan po. Then monoclonal antibodies, ini-injectionan ka ng mga antibiotics. Then prevention. So paano ba natin maiwasan? Quit smoking, gumamit ng sunscreen or iwasang magpa-araw. And then ito rin po, immunotherapy. So ito yung sinasabi natin sa antibodies. Sa antibodies, ini-injectionan ka ng mga certain types ng retrovirus na nakakatulong sa iyo. Or like antibiotics. Ibig sabihin, pinapalakas yung immune system mo para mas malabanan yung cancer itself. So, may questions pa po ba? So, thumbs up sa mga gusto magka-cancer.
Yun. So, kalma lang. So, thumbs up kapag mga sabog na utak.